sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas National Team. Ginulantang ang powerhouse Iran sa second round ng FIBA Asia Men's Championship. Phil American forward Joe Devance na-acquire ng Barangay Ginebra San Miguel sa isang 4-team trade. Negosasyon para sa ikinakasang showdown ni Manny Pacquiao at Amir Khan. Gumugulong na. Mark Espejo led Ateneo Blue Eagles. Kampiyon sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. 2013 NBA top overall draft pick Anthony Bennett. Opisyal ng sumanib sa Toronto Raptors. Prestihiyosong FedEx Cup Trophy. Napasakamay ni American golfer Jordan Spieth. Hometown favorite Joe Wilfried Tsonga. Kumopo ng ikatlong kampyonato sa Open de Moselle sa Mets Friends. FC Barcelona star forward Lionel Messi masa-sideline ng 7 hanggang 8 linggo. At Slovakian speedster Peter Sagan, gold medalist sa mass start event ng World Road Cycling Championships. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Basketball. Halos nakakasiguro na ng top 2 finish sa second round ng FIBA Asia Men's Championship sa Changsha, China, ang Gilas Pilipinas National Team. Ito'y matapos na ma-upset nila ang erstwhile unbeaten Iran sa Group E play kanina. Ang kabuong detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Ginulantang ng Gilas Pilipinas ang powerhouse Iran sa second round ng FIBA Asia Men's Championship sa Changsha, China. Sa pangunguna ni star point guard Jason Castro na pumukol ng game-high 26 points. Dinomina ng Tab Baldwin mentored squad ang William Jones Copter mentor na Iran 87-73 kanina upang mag-improve ang kanilang record sa 3 wins against 1 loss sa Group E. Bukod kay Castro, nagpamalas rin ng impresibong performance para sa Gilas Pilipinas sina naturalized center Andre Blatch, point guard Terence Romeo at forward Calvin Abueva. Sa panayam ng PTV Sports, pinuri ni veteran sports analyst Henry Liao ang malapit na ipinatupad ng Philippine Quintet laban sa Iranian counterparts. Alam mo, against Iran, nasabihin natin na defending champion. It's a big factor there that we tighten our defense in the final half, no? Kasi first half we trailed by as many as we trailed by 6 points, no? Few steals lang, we had 12 steals against 5, no? And we improved our shooting. You know, we wound up with nearly 47% shooting. Ang Iran 40%, no? Because sabi ko laking bagay yun. And of course, in turnovers, first half tayo we had so many turnovers against Iran. Pero at the end of the game, Iran ang mas marami, 16-12, no? So, malaking bagay yung nasabihin ko in the end, nagpakita tayo na somehow, defense ang nagpanalo sa atin, no? Samantala, bagamat halos abot kamay na ang top 2 finish, naniniwala naman si Liao na kinakailangan pa ring talunin ng Gilas Pilipinas ang next opponent na India para mas mahina makatapat nila sa knockout quarterfinals. Kung nagkato 1-2 tayo, maganda kalaban namin. Sabihin natin much weaker team, maybe Qatar, Lebanon, or Jordan. Pero kung nagkato we finish 3-4, makalaban natin China, Korea. At the moment kasi we need to beat India tomorrow. Very important, no ifs, no buts. Kasi if we lose to India, we and India will be tied. Anong ibig sabihin yan? Quotient system yan. Sa quotient system, natalo na tayo sa Palestine by 2. And if we somehow lose to India, mas malaki ang minus quotient system natin. Ang matchup ng Gilas Pilipinas at India ay itinakda bukas ng alas 2:30 ng hapon. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, isang ABL coach naman ang nagbunyag na pinagtuunan talaga ng atensyon ng Gilas Pilipinas sa training camp kung paano tatalunin ang powerhouse Iran. Nagbabalik si Haji.
Sa matchup kontra Powerhouse Iran, nakasentro ang preparasyon ng Gilas Pilipinas team. Ito ang ibinunyag ni veteran coach Ariel Vanguardia na isa sa mga nakasaksi sa training camp ng Tab Baldwin mentored team. Ayon kay Vanguardia, halos lahat ng pattern sa opensa at depensa na itinuturo ni Baldwin sa Philippine Quintet ay para sa laban kontra Iran. Kita natin yung mga wings talaga natin mahahaba eh. Yung hindi lang tingnan ko na yung pinagtetrasura niya talaga. Kasi yung choice na Intal over Gal, diba? Yung mahaba na athletic, kayang maka-match up sa mga wings ng Iran. Kasi hindi na naman yung kadati ang kakatakutan mo. Ang lalaki ng mga Iran na wings eh. Partikular na tinura ni Vanguardia ay ang swing offense na isinama ni Baldwin sa drive offense ni former national coach Chot Reyes. Meron pa yan. Sure, papalis pa sila. Yung huwag lang tayong madati pa ulit pag na number 1 tayo dito sa ano natin. Kasi naiiwasan natin ang Iran. So far, naiiwasan natin kung napupunta man tayo ng Iran sa finals na. Bukas ay haharapin naman ng Gilas Pilipinas ang India sa kanilang huling asignatura sa second round. Tanging ang gold medalist lamang sa FIBA Asia Men's Championship sa Changsha, China ang magkakaroon ng karapatang maglaro sa Rio Olympics sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa boxing. Gumugulong na ang negosasyon para sa ikinakasang showdown ni Manny Pacquiao at Amir Khan sa susunod na taon. Sa panayam ng ESPN, ibinunyag ni Top Rank Head Honcho na nakikipag-usap na siya sa mga handlers ni Khan para sa posibleng sagupan nila ni Pacquiao sa Las Vegas, Nevada sa darating na Pebrero o Abril. Tinakling numuno ng Team Khan na hindi sila makikipag-usap kay Ruslan Provodnikov habang pinaplansya ang laban kontra Pacquiao. Ang dalawang dating sparring partners ay parehong huling sumampa ng ring noong nakaraang Mayo kung saan yumukod si Pacquiao kay Floyd Mayweather Jr. Habang umani naman si Khan ng 12-round unanimous decision win laban kay Chris Algieri. Sa boxing pa rin, sinimulan na ni Pinoy Junior Featherweight campaigner Dodi Boy Peñalosa Jr. ang pagtahak sa landas patungo sa kanyang inaasam na world title fight. Lumaban sa kauna-unahang pagkakataon sa ilalim ng stable ni American manager Cameron Duncan. Hindi pinaporma ni Peñalosa si American rival Stephen McIntyre sa isinagawa sa Masonic Temple sa Norfolk, Virginia kahapon. May report si Rick Cap Santos ng Sports Radio 918. Tagumpay ang unang laban ni Filipino Junior Featherweight prospect Dodi Boy Peñalosa Jr. sa US soil sa ilalim ng patnubay ni well-known American manager Cameron Duncan. Kahapon ay pinulbos ni Peñalosa si American journeyman Stephen McIntyre sa kanilang 4-round bout sa Masonic Temple sa Norfolk, Virginia. Ayon kay Peñalosa, malaking bagay para sa kanya ang muling sumampa ng ring. Mahigit isang taon matapos na siya ay makaabante. Huling lumaban ang 24-year-old fighter sa Mandaluyong City noong July 2014 kung saan pinasuko niya sa third round si Indonesian rival Dicky Amitran. Matindi po yung naging laban namin na talagang matibay din yun si McIntyre na natanggap niya yung mga solid punch dito po. Munti ko na po siya na natumba pero natiis po. Samantala, dahil hindi pa nawawala ang pananabik na lumaban, tinakda agad ang ring return ni Peñalosa sa New York sa susunod na buwan. Nagtiman ako pero pinili ko po dito na nag-stop ulit ako. Kinuha ko yung opportunity na makabalik ng vaccine dito sa US. Ito ang ikalawang panalo ni Peñalosa sa Estados Unidos matapos na papagsakin niya sa second round si American Jesus Rule sa kanyang US debut noong December 2012.
Kasama na ngayon ni Dodi Boy Jr. sa stable ni Duncan ang kanyang nakababatang kapatid na si Dave Peñalosa at si Drive Division World Champion Nonita Filipino Flash Donaire. Para sa PTV Sports, Ricky Ab Santos, Sports Radio 918. Sa tennis, ginopo ni Alberto Lim Jr. ang men's singles title ng 34th Philippine-Colombian Association Tennis Open sa Paco, Maynila nitong weekend. Ito'y matapos ang padapi niya ang mas veteranong si Patrick John Tiero, 6-1 at 7-6 sa finals kahapon. 3 beses naka-break sa opening set si Lim bago niya dinomina ang tiebreaker ng sumunod na set. Nauna rito, pinatansik muna ng 16-year-old netter sa quarterfinals at semifinals sina 8-time PCA winner Johnny Arcilla at former Australian Juniors Open doubles champion Francis Casey Alcantara. Sa Oktubre 12, inaasang muling hahataw si Lim sa main draw ng ITF Manila Future Leg 2. Forward Joe Devance na-acquire ng Barangay Ginebra San Miguel sa isang 4-team trade. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa PBA. Barangay Ginebra San Miguel jersey na ang isusuot ni Phil-American forward Joe Devance sa papasok ng season ng PBA. Ito'y matapos na may kasang isang 4-team blockbuster deal sa pagitan ng Ginebra, Star Hot Shots, Barako Bull Energy at Global Port Batang Pier. Ipinadala ng Hot Shots si Devance sa Barako Bull, kapalit na Jake at Ronald Pascual. Ibinigay ng Ginebra si Dorian Peña sa Global Port para mangkuha nila si Prince Caperal bago i-trinade ng crowd favorite ball club sina Caperal at Mac Barakael sa Barako Bull para ma-acquire naman nila si Devance. Dahil dito, muli nagsalib pwersa sa Ginebra side sina Devance at multi-titled coach Tim Cone na nauna nagsama sa piling ng Alaska Aces at Star Hot Shots. Samantala na makapaghintay si San Miguel Beer shooting guard Ryan Aranya na makatrabaho sa loob ng court si center Junmar Fajardo. May report si Haji Caaminio. Excited na si San Miguel Beer newly acquired shooting guard Ryan Aranya na makasama sa loob ng playing court si two-time PBA MVP Junmar Fajardo. Ang 6'2" dribbler ay nakihalubilo na sa ensayo ng Beermen noong 1 linggo matapos na ma-acquire siya ng kupunan mula sa Rain or Shine Elasto Painters. Sa panayam ng PTV Sports, pinuri ni Aranya ang dominanteng laro ni Fajardo sa ilalim ng basket. Siyempre, parang mas madali yung buhay namin, di ba? Parang, kumbaga parang bakulaw sa loob din, bigay mo lang yung bola dyan, wala ka nang poproblemahin mo na lang, dumepenta ka, ofensa, bigay mo lang yan. Pag hindi dyan, pag sinobol team, i-kick out lang kila Marcio, kila Chris, kila Arwin. So, kumbaga parang mas madali para sa aming guard, especially si Junmar sa loob, yung practice pa lang niya. Sobrang laking factor na para sa team. Samantala, handa naman si Aranya na tanggapin ang anumang role na ibibigay sa kanya ng coaching staff. Sa katunayan, willing umano si Aranya na paghirapan ang pagkuha ng playing time sa koponan. Main focus ko ulit, back to square one ako siguro. Back to defense muna. Kasi, andyan sila Junmar, sila Marcio, ang dami ng scorers, sila Arwin, nandiyan na. So ako, siguro makukontribute ko dito is yung depensa ko. Ako yung kukuha sa mga superstar ng kabilang team. Dapat kahit sa practice, sa game, kailangan bigyan niya 100% mo para ma-prove mo din kay coach na worth it yung ibibigay niyang playing time for you. Nakilala si Aranya sa kanyang mahigpit na depensa sa paglalaro ng 9 na seasons para sa Rain or Shine franchise. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, opisyal lang inangkin ng Marcos Pejolet Ateneo Blue Eagles ang titulo ng Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Ito'y matapos na walisin nila ang National University Bulldogs sa finals kahapon. Narito ang report ni Arian Malyari. Pinagharian ng powerhouse Ateneo Blue Eagles ang Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf.
Sa pangunguna ni Tournament MVP Mark Espejo na humatol ng game-high 24 points, muling dinomina ng Ateneo ang National University Bulldogs 25-23, 25-21, 38-40 at 25-19 sa Game 2 kahapon upang walisin nila ang Championship Series 2 games to nothing. Bukod kay Espejo, kuminang rin para sa Blue Eagles si Rex Intal na tumikada ng 16 points, habang si Brian Bagunas naman ang namuno sa atake ng Bulldogs sa kanyang team-high 22 markers. Dahil sa panalo, kumumpleto ng sweep sa 12-team tournament ang Katipunan Avenue base squad. Sa panayam ng PTV Sports, kapwa ikinatuwa ni na Espejo at Intal ang impresibong resulta ng kanilang kampanya sa Spikers Turf. After the game, siyempre, parang feeling namin na wala lahat ng pagod namin kasi nakuha namin yung goal namin. Saka ako, nag-mini-celebrate kami na kumain. Kasi yun, siguro, reward na sa pinaghirapan namin yun, yung panalan namin nung against NU. Siyempre, sobrang grateful kami na nag-pay off lahat ng hard work namin, yung training namin, lahat ng preparations namin for each team. So, masaya kami na recognize at nabigyan kami ng reward sa lahat na pinaghirapan namin. Aminado rin sina Espejo at Intal na nakakuha sila ng karagdagang kumpiyansa. Mahigit bago ang kanilang kampanya sa UAAP Men's Volleyball Wars. So, na siguro parang psychological factor sa inyo yun na natalo namin sila at para pagdating sa ibang competitions parang may takot pa sila sa amin. Balikod kami sa dati, training ulit, tapos para paghandaan yung mga ibang competition. Mas malaking tulong naman yung Spikers Turf sa preparation namin for UAP. Pero ayaw namin maging overconfident, syempre, kasi panibagong simula naman to, panibagong training, tapos panibagong pag-aaral naman sa ibang teams kasi hindi naman lahat ng UAP nakasali. Training lang ulit, or tigil lang ulit. Yun yung main focus namin sa buong taon ng UAP. Ang susunod na kompetisyon na lalahukan ng Ateneo Blue Eagles ay ang Men's Beach Volleyball event ng UAAP Season 7-8 na opisyal na bubuksan sa susunod na 2 linggo. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Television. Sa iba pang balita, kasado ng lahat para sa pagdaraos ng National Bench Press Championship sa Quezon City sa darating na Sabado. Para sa detalye, nagbabalik si Aryan Malyari. Nasa 150 powerlifters mula sa iba't ibang panig ng bansa ang inaasahang magpapartisipa sa National Bench Press Championships sa Fisher Mall sa Quezon City sa darating na Sabado. Bukas para sa men's, women's, juniors at sub-juniors. Tiwala si Powerlifting Association of the Philippines President Eddie Torres na makakatukla sila ng mga bagong talento sa one-day meet. Well, I'm expecting more records to get broken, and then this event and the event next month, binabantayan din namin yan kasi aside from the current members ng Philippine team, we're watching out also for kung may mga bago na mamatahin nila namin yan. Samantala, nilinaw naman ni Torres na para mapabilang sa national pool ay kinakailangang maging consistent ang showing ng mga mare-recruit nilang powerlifters sa Quezon City event. Meron pang event sa first quarter of next year, no? So, we'll be looking at this and those events in the future and we'll combine and look at who the best are. So, hindi lang isang competition ang basihan ng selection. We look at different competitions. Tumitingin din kami sa mga regional competitions din. Kung merong malakas doon, idadali namin. Kabilang sa mga national powerlifters na inaasahang bubuhat sa National Bench Press Championships ay sina Anita Coica, Joan Masangkay, Reggie Ramirez, Rain Bautista at iba pa. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. 2030 top overall draft pick Anthony Bennett. Opisyal nang sumanib sa Toronto Raptors. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports.
Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Opisyal nang sumalib sa Toronto Raptors si forward Anthony Bennett. Kanina ay inanunsyo ng Raptors management na pinapirma nila ng 1-year minimum deal ang 6'8" Canadian dribbler matapos na pumasya siya sa physical examination na ipinatupad ng kupunan. Unang hinugot ng Cleveland Cavaliers si Bennett bilang top overall pick noong 2013 NBA draft bago siya na-trade sa Minnesota Timberwolves noong nakaraang season kung saan nag-average siya ng 5.2 points at 3.8 rebounds per game. Kabilang sa mga makakasama ni Bennett sa roster ng Raptors ay sina point guard Kyle Lowry, swingman DeMar DeRozan, center Jonas Valanciunas at iba pa. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Cecil Kiblat ng Sports Radio 918. Inangkin ni American Jordan Spieth ang prestigyosong FedEx Cup Trophy. Ito'y matapos na pagharian niya ang Tour Championship sa Atlanta, Georgia kanina. Pumalo ang 22-year-old par-buster ng 169 sa final round upang magwagi siya ng 4 shots laban kina Henrik Stenson ng Sweden, Justin Rose ng England at Danny Lee ng New Zealand. Pumalo ng back-to-back birdie sa 8 at 9 holes bago siya muling naka-birdie sa 11th hole. Nagsumite si Spieth ng 4-day aggregate score na 9 under 271 at naibusan niya ang top prize na $1.4 million at ang FedEx Cup bonus na $10 million. Ito ang pang-5 PGA Tour title para kay Spieth ngayong season na nagbalik na rin sa kanya sa ibabaw ng world ranking. Sa men's tennis, kumupo ng ikatlong kampyonato sa kanyang home tournament na Open de Moselle sa Metz, France, si third seed Joe Wilfred Tsonga. Ito'y matapos na padapain niya si second seed Gil Simon 7-6, 1-6 at 6-2 sa isang all-French finals kagabi. 2 beses na nakabreak sa third and deciding set si Tsonga at itinelyo niya ang panalo ng tumalbog sa net ang forehand ni Simon sa final point ng match. Ito ang pang-12 ATP Tour singles title para sa women's tennis, pinagreinahan ni 7th seed Agnieszka Radwanska ng Poland ang Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan. Ito'y matapos na dominahin niya ang championship opponent na si Swiss teenager Belinda Bencic 6-2 at 6-2 kagabi. 4 na beses na nakabreak sa laban si Radwanska upang makabawi siya mula sa dinanas na kabiguan kontra Bencic sa finals ng nakalipas na Eastbourne International sa England. Ito ang ikalawang titulo ni Radwanska sa Pan Pacific Open. Sa football, masa-sideline ng 7 hanggang 8 linggo si FC Barcelona star forward Lionel Messi. Ito'y matapos na magtamo siya ng collateral ligament tear sa kaliwang tuhod sa La Liga match kontra Las Palmas kahapon. Bumagsak at nasaktan si Messi sa unang 4 na minuto ng laro nang aksidenteng makabangga siya ng isang defender ng Las Palmas. Sa kabutihang palad sa time bigay kay Messi ay maaari siyang magbalik aksyon sa showdown kontra arch-rival Real Madrid sa November 21. At sa cycling, kinopo ni Slovakian speed star Peter Sagan ang gold medal sa mass start event ng World Road Cycling Championship sa Richmond, Virginia. Kagabi ay matiyagang nakipagsabayan sa peloton ng 25-year-old rider bago siya nag-solo breakaway sa huling 3 kilometro ng karera. Naurasan si Sagan ng 6 hours, 14 minutes and 37 seconds sa 261-kilometer race at tinalo niya ang 3 segundo si eventual runner-up Michael Matthews ng Australia. Para sa PTV Sports, Cecil Kiblat, Sports Radio 918. Question of the day. Ano sa tingin ninyo ang naging susi sa panalo ng Gilas Pilipinas kontra Iran sa second round ng FIBA Asia Men's Championship? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa sports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Hello po. Hello. Magandang gabi sa inyo lahat. Happy win. Good vibes. Yes. Very good. Congratulations. Gilas Pilipinas. Sa tingin ninyo? Wala pa. Ano ba nalaman natin susunod? India. Yung
Ano? Sige. Iran. Ang chance natin dito, Coach Art, sabi nila 50-50. Sa India, ang chance natin dyan, mukhang 5-6. Iba yun. Ayoko na. Iba yun. Ano yun? Attorney Tolentino, pero Iba yun. 5-6. 5-6 talaga. Oy, pero dapat wag natin baliwalain ang India. cellphone wave. Ayoko na. Wag na. Hindi kasi... Hindi, meron silang di ba? Yung center nila, yung pick ng Dallas Mavericks. Ay, oo nga. Tsaka pinahirapan nila yung Iran. At ninalo nila ang Palestine. No? So hindi din basta-basta to. At saka kailangan para ma-secure na natin yung top 2 finish, either 1 or 2. Panalo nila to. Ipanalo na yung India. Para hindi wala nang iisipin, di ba? Kasi kung number 1 tayo, makakalaban natin sa kabila yung number 4. Oo, pero mo makakalaban mo Lebanon, Qatar, o Jordan. Hindi ko naman sinasabing mahihina, pero beatable. Kumpara mo naman sa Korea, China. Chinese Taipei, o China. China, no? Diba? Ikaw ba, quarterfinal, single knockout round, ganun ang gusto mo makalaban? South Korea agad, China agad. Tsaka may reason kung bakit sila number 4 doon sa grupo nila. Kasi nga, sila yung mga pinagtatatalo. Tsaka, they have more losses than yung mga number 1, number 2. So, at least yung pagka medyo may mas mas lesser yung confidence sa mga nasa. Yun. So kailangan ipanalo yung bukas sa 2:30 yun, ng hapon against India. Sana may panalo na nila. Yan naman ang ating question of the day. Yan. Ay! Ano sa tingin ninyo ang naging susi sa panalo ng Gilas Pilipinas kontra Iran sa second round ng FIBA Asia Men's Championship? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Susi yung Yale. At meron po tayong cellphone number. Parang walang kinalaman no? Hindi kabisado. Oo, si Mr. Epo Kimpo. Ang cellphone number, parang hindi ko mabasa yun. Nangiangat ko ng gano'n 0929-156. Good luck. 50. Hindi kasi di ba yung SIM card nandun yung number? Oo, totoo yan. Again, tawag lang po wala pong text kasi yung cellphone ko yung tipong isang letra, 3 pindot. Ganun pa yung cellphone ko ayan na, nag-ring na. Ay, naku, hindi ko na silent. Again, ang number po natin, 0929-156-1450. Pagbigyan natin ito. Pagbigyan natin ng ating first caller. First caller agad. Ikaw ang first caller, okay? Hello. Sige. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello? Uy. Sayang. First caller pa naman, no? Buena mano. Uy. Nawala? Hindi dito siya Current call. Yan. Sige, sandali. Babae. Babae ito, babae. Sige. Ano pong pangalan nila? Allen po, Bulacan. Anong first name? Allen, tama ba? Allen? Len. Len of Bulacan. Bulacan. Ilan? 26 na po. 29. Ha? 29. 29. 29. Ba't sinabi mo 26? Oo nga, binaligtad mo yung 6. Ay, nawala. Nawala si Len. Len. Tawag ko ulit, Len. Ako sayang naman. Sayang naman, sige. Tawagan nga natin kung sakali. Mabasa muna, Len ng Bulacan, Heard from Dang Cordero, sabi niya, determination to win for our country. Keep up the good work, guys. Okay, galing kay John po nung kompetente, aldab po dahil nung Sabado, walang laro. Nag-watch muna sila. Naging inspirasyon nila daw yun. Oo nga naman, walang laro nung Saturday. From Reynald Rains, sabi niya, team effort. Simple. Paolo Miguel Cedeño, puso at isip. Sabi ni Lola ni Dora, di pwedeng puso na. Okay, sige. From Leric de la Cruz, sabi niya yung motto ng Alaska, me. Go for the gold at peace. Okay, galing kay Dennis Solares. Mas maganda sistema nila ngayon. Di sila nag-stick to dribble drive at di sila umasa sa 3-point shooting tulad ng nangyari against Palestine. At syempre, yung defense kay Haddadi, ilang beses sila nakakuha ng steals. Pakibati po ulit mga anak ko, Kurt, Ken at KZ. Thanks, more power sa show. 12 steals yata. Hindi ako nagkakamali. Ito, hindi ka napanood. Caller natin, caller. Hello? Hello?
Hello po. Hello. Yes, hello partner. Pakibabaan ng volume ng television natin at nag-feedback tayo. Hello po. Okay na. Yan, hello. Good evening. Good evening po. Yan, sino po sila? Ako po si Marvin Namok ng Tarlac. Marvin. Tama ba? Marvin ng Tarlac? Marvin po, Marvin. Marwin. Marvin po, M-A-R-W-I-N. M-A-R-W-I-N. Oh. Marvin. Kala mo si... Hindi po, Marvin po, M-A-R-W-I-N. Ayun nga, M-A-R-W-I-N, Marwin. Yan, si Marwin ng Tarlac. Marwin, ano sagot mo? Total ka, pangalan mo, katunog mo si Coach Tab Baldwin. Bigyan mo kayo ng mga isang Baldwin na analysis. Wala na naman yan. Wala na naman. Ano ba to? Oh no! Why? Nangyari sa... What's happening? Marwin, pasensya na ha. Kay Marvin tsaka kay Lenlen ako. Oo, sige, bigla na napuputol eh. O sige, ito, isa pa ha. Try pa tayo sa... Okay lang yan, live tayo. Experiment. Oo, sige. Hoy, ayan. Okay, o yan. Hello? Hello, yes, good evening, Sir Dennis. Yes? Sino sila? Sino po sila? Jay Carter po, from Makati. Jay Carter. So siya lang ang apelido, Carter. Jay Carter of Makati. Yeah, Jay, what can we do for you that you cannot do for us? Okay. Hindi, regarding po dun sa question of the day. Question of the day, Sige, okay. Go, Jay. Ako sa tingin ko yung naging key of winning ng Gilas is yun nga, yung teamwork ni Mr. ni Calvin Abueva, ni Blatch, saka ni Jason Castro. Alright. Yan yung mga pumutok eh, no? Oo, sobra po. Sobrang nakaka-excite. Ngayon, ang tanong dyan, Jay, no? Jay. So, tinalo natin yung Iran. Tingin mo, kaya na natin yung China, Chinese Taipei, South Korea. Definitely. Tingin ko kaya natin yung China. Kasi syempre, sa ngayon, 3-0 o 4-0 yata ang China. Oo, sila na lang ang unbeaten eh. China na lang. Pero sa tingin ko, kasi syempre, advantage home court nila. Pero kung pagdating sa puso, syempre, iba pa rin ang mga Pilipino. Advantage nila is home court, I agree. No? At saka home court rin ng mga referees yan eh. No? Diyan na rin sila tumitira. So, medyo... Yan. Sige. Opo, Sir Dennis. Yan, okay. May Jay. tanong ka si Jay Carter? Tanong ka pa? Yes. May tanong nga po pala ako regarding sa yung latest trade sa San Miguel. Ang napunta lang po ba sa San Miguel yung si Aranya? Si Ryan Aranya? Yeah. Yung trade. Ryan Aranya. Pwede pong bumate? Sure. Sino babati mo? Batiin ko lang yung mami ko, si Concepcion, saka yung dalawang anak ko na si Kobe and Amethyst. Kobe and? Amethyst. Amethyst? Wow, bato. Lebron eh. Boy, girl? Di ba ano yun? It's a precious stone. Oo, precious stone yan eh, amethyst. Ayun po. Kaya ko spell Jade lang. Ako po bilang kaya ko spell. Okay. Pero parehas po silang girl. Ha? Parehas kong girl yung anak ko. Parehong girl. Bakit naging girl si Kobe? Buntis pa lang yung wife ko, yung ex-wife ko actually. May pangalan na siya, Kobe. So, ang spelling niya is C-O-B-E. 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 So, kung lalaki naman, Kobe Bryant. Kay sana. Lalaki kay. So kaya ginawa na lang C. Pero cute din yung babae, tapos Kobe eh. Thank you po. Sigurado, gano'n niya pag sabi, Kobe? Siguro gano'n. Tsaka amethyst ha, unique yun ha. Pero importante dyan si JP is a good father. Jay siya. Basta good father ka sa iyong mga anak, yun ang pinaka-importante sa Saludo kami sa Jay. Opo, Sir Dave. And more power po sa inyong tatlo and yun. Kami may power basta nandyan na mga tatlo. Salamat ha, Jay ha. Yeah, Jay, salamat. Salamat din po. Yan, si Jay Carter. Jay Carter.
Kobe Hindi ba siya Carter. Phil-Am? Ha? Kobe Carter. Baka malumanay yung boses Amethyst niya, Carter. diba? Oo, malumanay, boss. Baka Phil-Am siya, no? Tapos natuto lang mag-Tagalog. Siguro. Feeling American. Kasi Carter, eh. Oo nga, may point ka. Oo. Carter. Oo. Yung mga tipong Alex Compton. Oh, si Coach Alex Compton, matatas mag-Tagalog, eh. Sige, basa pa. From Ronel Makasambat, sabi niya, when the game got tough, they turned into their individual talents. If you notice, maraming one-on-one plays at screen sa fourth quarter. Plus yung hustle na rin ng players ng unforced errors ng Iran. Lastly, puso. Dahil kahit sinasabi na ng utak na di kakayanin ng gilas ang Iran dahil malakas ang Iran on papers at sila ang champion for the past few tournaments, lumaban pa rin at determinadong manalo ang Pilipinas laban sa Iran. Yun, ang ganda na sinabi ni Rodel Makasambat. Si Clive Messina naman, defense, teamwork at wala gaanong turnovers. Ang napakaganda ng ginawa ni Abueva. Pati si Christopher Virtudazo Cahigo sa teamwork din. Okay. From Meme Jagdon Wagan, sabi niya, di sila nagpasindak sa Power Team Iran. Nagawa nila ang game plan ni Coach Tab. Nagtulungan sila sa depensa at opensa. At higit sa lahat, nang ibabaw ang pusong Pinoy, pursigido para magtagumpay, lalo na si Idol the Beast ko. Ngayon, pahiya mga haters niya. Hehehe, hashtag Laban Pilipinas, hashtag Puso, more power Pilipinas. God bless you. Dumami nagmamahal kay Calvin. Matapos na mapunta siya sa Gilas. Yan, okay, sige. At again, ang ating pong cellphone number, 0929-156-1450. Again, 0929-156-1450. I guess nakakarinig ako ng tutod. Parang may mga nagte-text. Nag-text eh. No, oo. Sa mga nagte-text, nako, kaya namamatay siguro yung caller, yung mga tumatawag. Tawag lang po, ha? Oo, calls lang muna tayo, Okay. mga friends. Sige. Caller, hello. Hello po. Yan, hello. Magandang gabi po. Si Ryan Lopez po ito. Ryan, taga saan si Ryan? Taga Bulacan po. Oh, saan sa Bulacan, Ryan? Hello? Ano po? Taga Bulacan po. Ha? Taga Bulacan po. Saan sa Saan sa Bulacan? Sa Santa Maria po. Bulacan. Okay, sige. Okay, Ryan, anong sagot mo sa ating question of the day? Siguro po ang susi po ng sa depensa po ng Gilas Pilipinas po. Tapos po, gumana po yung mga outside shooting po natin. Gumana ang outside shooting. Lalo si Jason, no? Si Jason Castro, ganda rin ang pinakita niya. Lalo sa 3-point behind the arc. Ganda. So Ryan, may tanong ka pa? Tanong ko lang po kung yung final roster po ng Talk and Text Tropang Texters po. Final roster ng Talk and Text Tropang Texters. Medyo madami yan. Pero siguro yung mga nadagdag na lang yung banggitin natin na Ryan. Yung dalawang rookies. Yung dalawang rookies, syempre, si Mo Tautua at si Troy Rosario, si Denok Miranda. Yes. Yan, napunta rin ng TNT. Tapos naman sa kanila, pumirma ulit na nag-contract extension sina Harvey Carey, si Larry Fonasher at saka si Kelly Williams. Yeah. Salamat po. Okay. Bate. Mapatiin ko lang po yung lahat po ng TNT Nation, saka po yung sports po family. Okay, very good. Very good. Salamat, Ryan, ha. Tawag-tawag na lang. Thank you. Okay, balik tayo ng Facebook. Si Ryan Lopez ng Bulacan. From Ramir Butchhoven, sabi niya, tingin ko, depensa at teamwork. Natataranta ang Iran na wala sila sa focus, sa husay na ipinakita ng Gilas Pilipinas, hashtag Laban Pilipinas. Parang kumbaga mental lapses na punta sa Iran siguro, no? Mga last Baka hindi rin nila na-expect. Kasi they were leading the first half, diba? Tsaka parang na-check na nila si Hamed Haddadi, ha? No? Check. Diba, sabi nga nung coach, yan ang nila. Oo, si Hamed Haddadi kasi talagang hirap tayo sa kanya before, no? Ariel Escote, ang depensa nila at magandang shooting. Si Alan Palad naman, Abueva. From Mac Johnson Pangan, pinairal po talaga nila ang puso. Nice game, Calvin the Beast Abueva. Idol, hello po sa inyong lahat. Hello po. Reynaldo Gofredo Santos Jr. the third. Junior na, the third pa.
Defense and the hustle, especially by Calvin Abueva. Sa PBA, marahil kaaway natin siya. Pero pag para sa bayan, ibang usapan na yan. Palakpakan natin si Abueva. Mabuhay silang lahat. Heroes, welcome na yan. From Mel Lawrence Fulon, sabi niya, ang galing magbalasa ng player ni Coach Tab. Sige, okay. Caller ulit tayo. Caller. Go. Hello. Good evening. Yes. Hello. Sino po sila? Si Joshua po ng Palawan. Joshua ng Palawan? Opo. Okay, sige. Joshua, anong sagot natin sa ating question of the day? Maganda po yung pinakita nila sa game. Saan? Kaya mo yan? Puto talaga yung pinahirapan nila. Okay. Ano pa, Joshua? Yun lang po. May tanong po ako. Ano yun? Sino po yung kapalit ni Jody Vance sa Atchet? Kwento mo, Haji. Okay. Madami yan. Oo, madami kasi to Joshua. 4-team trade kasi nangyari. So itong Star Hotshots ay binigay si JDV sa Barako Bull. Yung Barako Bull, binigay sa Star Hotshots si Ronald at saka si Jake Pascual. Na hindi magkapatid, ha? Hindi magkapatid. Hindi magkamag-anak yan. Magkaibang Pascual sila. Yung laki, isa taga... Saan ba? Pampanga ata. On the other side, ang Barangay Ginebra naman, ibinigay si Dorian Peña sa Global Port in exchange for Prince Caperal. Yes. Okay? Nakakuha mo? Joshua? Baka kasi medyo nalilito siya. Hello? Ayan. Okay, nakaka-catch up ka ba, Joshua? Opo. Ayun. Sige, tuloy mo. Ginebra, Dorian Peña to Global Port for Prince Caperal. And then, itong Barangay Ginebra, ibinigay naman si Caperal at si Mac Baracael sa Barako Bull in exchange for JDV. Yo. Thank you. Kaya naging 4. Ayun, tapos na. Ganun lang. Pwede. Pinabati ko si Aljon dito sa akin sa North ngayon sa Bulalakaw, Purong Palawan. Okay, sige. Salamat Joshua. Okay, Joshua, thank you. Thank you. Yan po si Joshua ng Palawan. Layo. Puerto Princesa. Sa mga masarap puntahan sa Pilipinas. Ron, yes. Palawan. Sige, basa pa. From Chris Bert Malate, sabi niya, good scouting and execution sa depensa. Yung delayed help kay Haddadi na go-to guy nila, tuluyang nasira yung laro nila noon. Unfamiliar territory yung naghabol sila sa endgame, di nila alam gagawin. Kudos sa coaching staff at syempre sa ating Gilas boys, walang nagpabebe sa depensa. May tinatanong si Jeffrey Losterio. Sa tingin daw ba natin, championship contender na daw ngayon ang Ginebra sa pagdagdag kay Joe Devance? Oo naman. Yun lang mapunta dyan si team code. Instant contender. So yun. Jeffrey Losterio, si Joshua Dizon Lapitan, salamat. Chris Bert, si Nancy Kuplang, teamwork, kudos to coaching staff. At saka si Chris Bert Malate naman, good scouting and execution sa depensa, yung delayed, hindi, nabasa mo na ito, no? Oo, si Chris Bert Malate, okay na yan. Si Ramir. Okay na yan baka di mo na. Tapos na, okay. Ano lang from Mark June Alberto, syempre yung napakagandang depensa na ipinakita nila, especially in the second half, na puwersa ni Kuya Andre si Haddadi, kaya nakapagtala lang ito ng 10 points. Saka, naging susi din ng panalo ng Gilas ang pagtutulungan sa opensa. Good evening, tagal kong di nakapag-comment na miss ko ang PTV Sports. More power to your show. Salamat. Marvy Sibonga, Calvin Abueva, the intangibles he brings. No way but up for the beast. He's the X Factor. Alright. From Mel Espiritu, hindi kasi... Hindi, huwag na yan. Ayan si Well Espiritu. Okay. Sige, salamat, Well,
From Erwin De La Paz, teamwork and depensa lalo na kay Haddadi. And Camrani, no? Si Maddie Camrani. na-pressure sila kaya nasira ang laro. Sa tingin ko, sa dalawang ito, nakasalalay ang laro ng Iran. Siyempre, pati ang ganda ng laro ng bawat player, sumakit ang ulo ng coach ng Iran. Hindi alam kung sino babantayan. Lahat umi-score. Lahat, Okay, caller tayo, caller. Sige. Yan, okay. Yan, hello. Magandang gabi po. Yes, good evening. Sino po sila? Si Michael Pelayo po ng Pampanga. Michael Ferrari? Pelayo. Pelayo. Dinig ko eh. Ganda sa napilido. Sige, Michael. Anong sagot mo sa ating question of the day? Hindi po sila na Russell, saka Hassel. yung fourth quarter maganda. Hustle na. Okay, so depensa overall, Michael. Yes, sir. Yeah, very good. Okay, sige. May tanong pa si, May dadagdag ka pa? Tanong? Wala na po. More power po sa inyo. Ay, maraming Salamat, Michael. Salamat din. Si Michael, straight, di ba? Straight to the point. Mabibigyan pa ng time yung ibang makatawag. Salamat, Michael, mabuhay ka. Okay, sige. Ay, bati na. Sige, go. Sige, bate. Yung anak ko po, si Michael, may pasok. Idol niya kayo, kanya pinabati ko po. Thank you po. Michael? Tama pangalan niya? Opo. Michael. Parang si Michael Thompson. Okay. Kilala namin. Mga level namin. Yes, sir. Salamat. Michael. Yan. Si Michael, binabati niya si Michael. May isa pang Michael from Michael Pelayo. Dahil Michael, Sige. Sabi ni Michael Pelayo, good eve, gorgeous Meg, and Dennis Gilas defense. In the end, game paved the way for the win, and our guys kept their composure. More power to PTV Sports. Go for gold, Gilas Pilipinas. Alden Bahador Richard, sige. Di sila nagpabaya at binigay ang puso't isip. #larong kalye, #asal kalye. Ito from Ken De La Cruz na mahaba. Mahaba, sige. Sige na nga. Okay, Ken De La Cruz, may kahinaan ng Iran kapag opensa na ang Pinas. Bakit naging Naging translate. Na-translate bigla, bigla. Mahaba, tapos biglang na-translate yung sinabi niya. Sayang. Sige, hanapin mo muna. Hanapin mo, ha? Caller tayo. Sige. Sige. Ito muna, caller na. Dito na. Hello, good evening. Hello? Hello? Nawala, binaba. Nawala siya. Ito na. Ang Pinas, pag si Blatch na niya mag-post up at perimeter sa taas. And isa pa doon, nahahatak si Haddadi sa labas at kaya niyang ipasa sa mga point guards. Kaya pag nagdadrive sa loob sila Castro, walang magawa si Haddadi. Nahihirapan ng Iran, gusto makipagsabayan sa Gilas. Mahalata mo sa second quarter kung paanong nag-adjust ang Iran. Kasi di effective si Haddadi sa baba. Just maintain lang pagkakaroon ng shooting ang Pinas para manalo sila. Di makaporma si Haddadi kay Dre pag offensa na sila. Pero need pa din ma-shape si Dre kagaya sa Spain. Kulang sa gigil factor, pero at least di puro emotion, utak ang ginagamit. Pag mamahal sa basketball, si Coach Tab alam talaga ikot ng Iran. Isa lang masabi ko, isa lang talaga, expert siya sa paggawa ng game plan. Kuya Dennis, ang pogi mo. At Miss Meg, ang ganda mo po. Long live and career, PTV Sports from Quezon City here. First time lang po mag-post, sana mabasa ko. Kaya pala. Maraming salamat. Ulitin mo nga ulit para matuwa siya. Ken De La Cruz, thank you. Maraming salamat sa post. Salamat, Ken. Sige, basa pa. Anthony Forteza, wow, malapader na depensa ang nagpanalo sa Gilas at bilis sa pag-score, ang taas ng momentum. The best talaga, Jason Castro. Walang makasabay. Good luck, Gilas, bukas against India. #puso. The signal. Nawala yung signal. Hindi to DTC, Hindi to DTC. Dapat palitan na daw yan. Si Mr. Sherwin Bringas ng DTC. It is not. Sige. Ito DTC ito, malinaw. Si Jose Christopher Sanchez Cervera, malaking lesson yung pagkatalo nila sa Palestine. Na-motivate sila. Ayun, pumasok sa isip at puso nila ang mga tinuro ni Coach Tab B. Naging effective lahat kahit sinong pinasok for defense at offense. Teka, last lang to Sandali lang kasi cross-line ito eh. May bayad ito. Yeah, hello, good evening. Good evening. Hello. Yan, sino po sila? Good evening po. Sino po sila? Sir
Cherry Lorega po. Cherry. Pampanga. Cherry Cherry ng from Pampanga. Pampanga. Cherry, anong sagot mo? Tanong ko lang. Cherry? Hello? Cherry. Wala, naputol. Cherry. Ay, hindi pa. Cherry. Hello, Cherry. Cherry. Yan, Cherry. Anong tanong mo, Cherry? Tanong ko lang po kung sino pa take ni Jody Van sa Barangay Neba. Madami. Kapalit ni JDV sa Barangay Ginebra, napunta sa Star Hotshot si Jake at saka si Ronald Pascual. Yan. Tapos, Siya po napunta si Jake at saka si Ronald. Si Ronald at si Jake nasa Pure Foods. Star Hot Shots. Okay. Okay, Jerry? Opo. Okay po. Okay, sige, Jerry. Salamat, Jerry. Tawag ka na lang bukas, ha? Inabot. Yan, alright. Si Jerry ng Pampanga. Jerry pala, hindi pala Cherry. Oo. Okay. Nabot ang oras eh. Oo, sa mga tumatawag pa lang po eh, pasensya na po. Nabot na naman tayo ng oras sa mga nag-Facebook, nag-comment sa atin. Oo nga naman. Okay, maraming salamat sa Viewblends, the House of Silhouettes, Mr. Amis ng Amazing Playground, Mr. Defend of California Both, Angels Medical Center, Miss Babes of Thermostatics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Business World. Uy, happy birthday pala sa lady guard natin dito sa PTV, si Ate Wendy Libando. Uy, happy birthday. Oo, birthday ni Ate Wendy. Happy birthday. Pakain ka na bukas pagpasok mo. Day off mo ngayon eh. Tsaka salamat po ulit sa lahat ng mga nakisali po sa usapan natin ngayong gabing ito. Salamat po sa De Los Santos family po sa Nangka, Marikina City sa pag-accommodate po sa akin. Sa Pantua family dyan po sa Diano sa Caloocan City. To my mama na nasa Italy. Ingat kayo dyan. I love you. Kay Ginger, Ate Rose Ann. And of course to my papa, I love you. And to Miss Aisha, I love you. And of course, my love you, Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Dadidan, Mama Lao, kay Kuya King Chaka yung gusto. And belated happy birthday to my pamangkin, si Bebe. Yan. Si Dean Sigfred Roselio. Alright, inabot na muna tayo ng oras. Ako po si Dennis Principe. Next, Yozo. And Haji Camino. Siyempre, Sports Radio Family, maraming salamat. Until tomorrow, ito po ang inyong paboritong PTV Sports!